Bago pa magsimula ang 20th Congress, tumaas ang tiwala ng mga Pilipino sa House of Representatives sa pinakamataas na antas. Batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS, mula sa 34% noong April 2025, umakyat ito sa 49% noong Mayo at umabot ng 57% nitong Hunyo. Bukod dito, tumaas din ang tiwala sa dating leader ng Kamara na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez mula sa 23% noong Abril, naging 34% nitong Hunyo. Umakyat ito ng 8% sa loob lamang ng isang buwan. Ipinakita rin ng survey na kinikilala ng publiko ang kanyang liderato at ang mga nagawang reforma sa nakaraang Kongreso. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, pinag-isa ni Representative Romualdez ang higit 300 mambabatas para sa iisang layunin. Ito ang tulungan ng Administrasyong Marcos na tuparin ang pangako ng bagong Pilipinas. Ani pa ni Attorney Abante, nakuha ito ni Representative Romualdez sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa at maituturing na isang legasiya ng 19th Congress. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Kamara, nakita ng mga mamamayang Pilipino ang mga konkretong hakbang at batas na nakatulong sa kanilang buhay. Ikinalugod din ng Tingog Party List ang lumalaking tiwala ng publiko sa mababang kapulungan. Isaan nila itong patunay ng epektibong pamamahala sa ilalim ni Representative Romualdez. Itinuturing ni Representative Andrew Romualdez ang survey bilang isang senyalis ng suporta para sa pagkakaisa at tunay na pag-unlad sa kabila ng mga sigalot sa politikal. Ipinagmalaki ni Representative Jude Asidre na nananatiling nakatutok ang mababang kapulungan sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. Binigyan din ni Asidre na ang tiwalang ito ay hindi lamang isang boto ng kumpiyansa, kundi isang panawagan para sa pagpapatuloy ng mas malalim na serbisyo. Ikinatuwa rin naman ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ang resulta ng survey. Nakakatuwa, natutuwa ako doon, no? Ibig sabihin talaga nakikita natin na bumabalik. Ang gagamitin ko rin sa bumabalik ang tiwala ng taong bayan sa House of Representatives. Ibig sabihin, naniniwala sila sa ginagawa namin o sa ginagawa ng House of Representatives. Oo. Kaya nakakatuwang makita yan. Sa 3 taon na pamumuno, naipasa at naging ganap na batas ang mahigit 280 bagong batas kung saan ang ilang dito ay tumutok sa edukasyon, kalusugan, paglikha ng trabaho at seguridad sa pagkain.